Magluluto naman tayo ngayon ng sinigang na manok. At dahil nga sa hindi laging available ang sariwang sampalok dito sa amin, kaya lemon juice naman ang gagamitin kong pang-asim dito. Umpisahan na ang pagigisa. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. 1 kilo nga pala ng sariwang manok to. Maglagay din ng 1 piraso ng pinitpit na luya. Saka nalutuin ng manok hanggang sa mapalabas na ang sariling mantika nito. Yan na oh. Pagka nga ganyang napalabas na ang mantika nito, ilagay na ang bawang. Patuloy lang itong igisa-gisa. At pagka naamoy na ang bango ng bawang, pwede nang ilagay ang sibuyas saka yung siling labuyo. Ito nga pala mga siling labuyo, pinitpit ko lang ng ganito oh. Patuloy pa itong lutuin at gisa-gisahin hanggang sa maamoy na nga ang bango ng mga sibuyas. Para nga mas malasang pagkakaluto ng manok, ngayon pa lang timplahan na ito ng patis. Lutuin lang ang patis ng mga nasa 1 minuto. Para nga masarap ang pagkaasim ng sinigang, maglalagay ako dito ng 2 tasa ng kamatis. Haluin saglit saka natutakpan. At lutuin pa ito ng 5 minuto o kaya ay hanggang sa mapalambot ng mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos nga ang 5 minuto, ayan no, malambot ng mga kamatis. Para nga mas mapalabas ang katas ng kamatis, ligis-ligisin lang ng ganito oh. Maglagay ng kalahating kilo ng maliliit na gabi. Sabawan ng 6 na tasa ng tubig. Para nga pala sa masarap na pagkakaluto ng kahit na anong sinabawan, dapat ang tubig nito halos kapantay lang talaga ng mga rekado. Takpan, saka nato pakuluin. At pagka nga nakitang ganyan na kulong-kulo na ito, i-adjust ng apoy sa pinakamahinang setting nito. Saka pa ito lutuin ng 20 minutos. Makalipas nga ang 20 minutos, yan na oh, malambot ng mga gabi. Gusto namin sa sinigang yung medyo malapot ang sabaw. Mas masarap kasi talaga. Kaya magdudurog ako dito ng mga 4 na piraso ng gabi. Para naman sa iba na gustong mas malapot pa ang sabaw, magdagdag na lang ng gabing dudurugin. Yan, ganyan lang yung gusto ko. Yung kasarapan lang ba ang lapot. Timplahan na ng chicken powder. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Naimasun. Lutuin pa ito ng ilang minuto hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng sabaw. Gamit nga pala dito yung malakas na setting ng apoy. Huwag na rin itong takpan. Yan, gusto ko na ilapot ng sabaw. Ilagay na mga siling pansigang. Itong ang gulay na umbok, laging available dito sa amin. Saka mura pa. Maglalagay din ako dito ng bok choy. Mabilis na lang tulutuin. Gusto namin sa gulay, pagkakainin, crunchy pa talaga. Haluing mabuti para mailubog yung mga gulay sa sabaw. Lutuin na lang ito ng mga 3 minuto o kaya ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga gulay. Ngayon nga malambot ng mga gulay, pwede nang ilagay ang pang-asim na lemon juice. Mas swabe kasi talaga ang pagkakaluto ng gulay. Pagka ganitong pinalambot mo na mga gulay bago ilagay yung pang-asim. Pag nailagay yung pang-asim na hindi pa napalambot yung gulay, magaspang talaga yung pagkakaluto ng gulay. Kahit napalambot pa ito. O yan o, may kalututan na. Ready to serve na to. Aron, kanyama na pura yupot ni sabo. May bakong na namaning nasi kanya na mo.